Ang ikalimang gabi ng simbang gabi ay puno ng mas maliwanag na mga ilaw at mas masiglang tao sa paligid ng simbahan. Ang hangin ay malamig pa rin, ngunit tila may kung anong init ang gumagapang sa puso ni Nalin habang siya'y naglalakad papunta sa lugar kung saan madalas siyang naghihintay kay Alfred. Pagkarating niya, nakita niya itong nakatayo sa parehong poste kung saan una niya itong nakita noong unang gabi. Nakasandal ito, hawak ang termos ng kape, ngunit ngayon ay tila mas tahimik at seryoso ang ekspresyon nito. Aba, parang ang lalim ng iniisip mo dyan. Biro ni Nalin, pilit na binabasag ang seryosong mood ng binata. Napangiti si Alfred at iniabot ang isang baso ng mainit na kape. Kailangan ko yata ng kausap para hindi masyadong magulo ang utak ko. Magulo? Bakit? Anong iniisip mo? Tanong ni Nalin habang tinatanggap ang baso. Sandaling tumahimik si Alfred bago sumagot. Mga bagay tungkol sa nakaraan. Hindi ko maiwasang balikan ang mga panahong masaya pa ang lahat, lalo na kapag ganitong Pasko. Parang ang lungkot ng kasalukuyan kapag naaalala ko kung ano ang nawala. Natahimik si Nalin. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Alfred. Bagamat nais niyang magbigay ng lakas ng loob, hindi niya alam kung saan magsisimula. Ikaw, Nalin? Tanong ni Alfred. Biglang binago ang paksa. Ano bang mga alaala mo sa Pasko? Palagay ko, marami kang masasayang kwento. Napatingin si Nalin sa kawalan. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay unti-unting bumalik sa kanyang isipan. Oo, marami. Noong bata pa ako, ang Pasko ang pinakamasayang bahagi ng taon. Kumpleto pa kaming noon. Ang mga magulang ko, ang lola ko na mahilig magluto ng hamon at ang masaya naming tahanan. Ngunit, tanong ni Alfred, napansin ang biglang pagbabago sa boses ni Nalin. Ngunit tulad mo, may mga bagay na nagbago. Nang mawala si Papa, nag-iba ang lahat. Si Mama, naging abala sa trabaho. At ako, natutong maging malakas kahit minsan hindi ko alam kung paano. Nagkatinginan ng dalawa at sa mga saglit na iyon, parang nagkaintindihan sila ng hindi kailangan ng maraming salita. Pareho silang may dalang bigat ng nakaraan, ngunit sa kabila ng lahat, naroon sila magkasama. Alam mo, Nalin, sabi ni Alfred, pinutol ang katahimikan. Hindi ko akalain na may makikilala akong katulad mo. Yung hindi lang nakikinig sa kwento ko, kundi talagang nakakaintindi. Pareho lang tayo, sagot ni Nalin nakangiti. Siguro kaya tayo nagkatagpo, kasi kailangan natin ng isa't isa para maalala na hindi tayo nag-iisa. Bago pa man tumunog ang kampana ng simbahan, naglakad ang dalawa papasok, magkatabi at magkaan ang pakiramdam. Sa bawat hakbang, unti-unti nilang nalalaman na ang kanilang pagkikita ay hindi lamang basta pagkakataon. Habang nagsisimula ang misa, naramdaman ni Nalin na ang bawat gabi ng simbang gabi ay tila isang sagot sa kanyang mga tanong. At si Alfred, isang bahagi ng sagot na iyon. Sa bawat dasal na binibigkas nila, parehong nararamdaman ng dalawa ang isang bagong liwanag na unti-unting gumagabay sa kanilang landas. Sa ika-6 na gabi ng simbang gabi, ramdam ni Nalin na may kakaiba sa hangin. Ang bawat hakbang niya papunta sa simbahan ay tila mas magaan at ang paligid ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngayong gabi, hindi na niya tinatanong ang sarili kung bakit siya naroroon. Alam niyang may hatid na kahulugan ang bawat pagkikita nila ni Alfred. Pagkarating niya, naroon muli si Alfred, ngunit sa pagkakataong ito, may hawak na maliit na papel na mukhang lumang litrato.
Nakatingin ito sa larawan, halatang malalim ang iniisip. Alfred! Tawag ni Nalin, dahilan upang mag-angat ito ng tingin. Ano yan? Tanong niya, sabay tingin sa papel. Ngumiti si Alfred, ngunit may lungkot sa likod nito. Isang bagay na matagal ko nang hindi binubuksan. Sagot niya habang iniabot ang litrato kay Nalin. Sa larawan, makikita ang isang batang Alfred kasama ang isang lalaki at babae, ang kanyang mga magulang. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at simpleng mensahe. Maligayang Pasko, Alfred. Mahal ka namin. Pasko noong huling buo pa kami bilang pamilya, sabi ni Alfred, malalim ang boses. Ilang buwan matapos ito, iniwan kami ni Papa. Si Mama, sinubukan niyang bumangon, pero hindi nagtagal, siya naman ang nawala. Hindi alam ni Nalin ang tamang sasabihin. Ramdam niya ang sakit ni Alfred at alam niyang wala siyang kayang ibigay na salita para tuluyang maibsan ito. Ngunit sa halip na magsalita, hinawakan niya ang kamay ni Alfred, isang simpleng kilos na puno ng malasakit. Pasensya ka na, Nalin, sabi ni Alfred, napapailing. Hindi ko naman intensyon na maging madrama tuwing gabi. Pero minsan, mahirap lang itago ang bigat. Huwag kang humingi ng pasensya, tugon ni Nalin, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka palagi. Nandito ako at hindi kita huhusgahan sa kahit anong kwento mo. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila, ngunit ito'y hindi nakakailang. Bagkus, ito'y parang pahiwatig na may mas malalim silang koneksyon na nabubuo. Isang pagkakaibigan na unti-unting lumalago sa gitna ng kanilang mga sugat. Alam mo, Nalin, sabi ni Alfred, tumingin ito sa mga parol sa paligid. Sa lahat ng simbang gabi na pinuntahan ko, ito lang ang pagkakataon na hindi ko nararamdamang mag-isa ako. At iyon ay dahil sa'yo. Hindi makapagsalita si Nalin. Ang puso niya ay tila umaawit ng isang awit na matagal ng tahimik. Sana, Alfred, sabi niya pagkatapos ng ilang saglit. Sana hindi mo makalimutang may mga tao pa ring nagmamalasakit sa'yo. At kung sakaling kailangan mo ng kasama, alam mo kung saan mo ako mahahanap. Nakangiti si Alfred, ngunit sa pagkakataong ito'y ngiting puno ng pag-asa. Salamat, Nalin. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para makilala ka. Pero nagpapasalamat ako sa bawat sandali na magkasama tayo. Tumunog ang kampana at sabay nilang tinungo ang loob ng simbahan. Habang nakikinig sa misa, parehong tahimik na nagdarasal ang dalawa, ngunit ang kanilang mga dasal ay tila magkakaugnay. Sa gabing iyon, pareho nilang naramdaman na ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay may patutunguhan. Isang daang puno ng bagong pag-asa at isang pangakong magkasama nilang haharapin ang anumang darating.